1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Syempre, marami tayong chika ngayon. Isa ng chika ko dito ay yung nakita ko si Toyota kanina, si Mr. Toyota, sabi niya papasok na daw siya. Tapos alam mo ba kanina, nagkukwentuhan kami kasi nagkakamustahan kami. Aba, hinawakan ba naman yung puwet ko? Nakakaloka, may papisil sa puwet ko. Sabi ko na nga ba, ito si Mr. Toyota may interest to sa akin eh. Nakakaloka. Yung alam mo yung tipong hinawakan kanya sa braso, tapos dahan-dahan, papunta dito sa bewang, tapos hanggang doon sa may puwet. Tapos pinisil niya gano'n. Sabi ko nakakaloka. Tapos yung pinisil niya, tinabig ko yung kamay niya. Sabi ko kakaloka ka. Tapos natawa siya. Tapos yun. Tapos sabi niya, sige daw, papasok na daw siya. Tapos sabi ko naman, have a nice day. O, di ba? At eto na nga. Gusto ko rin i-shoutout syempre yung lahat ng laging nanonood dito sa Mama Sam Vlog na talaga naman walang sawang sumusuporta dito sa channel ko. And then, eto din. Syempre, kay Christine Ann Perez na laging maganda at gandang binibini. O, diba? So, yon. So, eto na. Syempre, marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. So, wag na natin patagalin, guys. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Grand Indonesia? Siya kaya ang una na kumuha ng ikalawang corona dito sa Miss Grand. So, ang sinasabi kasi dito, sa Asia daw, ang Miss Grand Indonesia daw ang kauna-unahan nakakuha daw ng corona. Na, oo nga no, dahil pangalawa si Vietnam. And then, tinatanong ngayon ng lahat kung ito daw ba ay ang Indonesia nga rin ba ang makakakuha ng kauna-unahang ikalawang corona. Ang sagot ko naman dyan, hindi. Charot. So yon, hindi sila ang makakakuha ng ikalawang corona dahil hindi yan ang nakikita kong mananalo dito. So, talagang hinusgahan eh. Nandoon siguro na papasok to sa top 10, papasok to siguro sa top 5, pero hindi ikalawang corona. Hindi ako naniniwala. Pera na lang kung dadayain nila ang competition. So yon, talagang doon yon, mangyayari yon. Pero sa nakikita ko, hindi siya ang ikalawang mga makakakuha ng kauna-unahang ikalawang corona dito sa Miss Grand mula sa Asia. At hindi lang yan sa Asia, sa buong history ng Miss Grand. Pag nakuha nila yan, masaya sila. Charot. So, kanila na lang ang Miss Grand. Charot. At ito ang ikalawang chika, Mama Sam. Nakikita mo ba isa kina Colombia, Nigeria, Czech Republic ang pwedeng manalo ngayon dito sa Miss Grand International dahil sila ang paborito ng mga tagahanga? To be honest, hindi ko nakikita na isa sa kanila ang mananalo. Pero possible, 'di ba? Possible, hindi na naman imposible. Pero para sa akin kasi, meron akong nakikita na pwedeng manalo ngayong taon na to dito sa Miss Grand. Hindi pa naman tapos ang laban at hindi pa nakokoronahan kung sino talaga. Kung si Colombia ang mananalo, di good for Colombia kasi ito ang kauna-unahan din corona para sa Colombia. Pero para sa akin, ilalaban ko to ng bonggang-bongga. Sige lang. Tignan natin, abangan natin kung isa sa kanila yung mananalo. Pero ang tingin ko, hanggat hindi ko nakikita yung preliminary competition, hindi ko masasabi na siya ang mananalo dito, si Colombia. So, pwede din makipaglaro si Mr. Nawat sa Colombia kasi syempre, mainit ang Colombia at ang Pilipinas. So tingnan natin. So, si Czech Republic maganda, to be honest. Gusto ko rin si Czech Republic. Gusto ko rin si Nigeria, pero mas gusto ko si Angola. But let's see kung sino sa kanila ang kauna-unahan na makakapag-uwi ng corona ng Miss Grand. Di ba? At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo, ang mga Latinas ginagamit nga ba ang malalakas na Asian para
masuportahan din ang kanilang boto dito sa competition na Miss Grand International. So nakikita natin si Paraguay na sobrang tigit siya kay Myanmar, tapos yung iba pang mga Latinas, binoboto talaga nila si Myanmar. So kung ako tatanungin mo, ang nakikita ko kasi diyang ang tingin ko dyan, kaya sila dumidikit dito kay Myanmar dahil si Myanmar ang isa sa mga pinakamalakas na boto dito sa competition. Maraming follower, kumbaga maraming sumusubaybay. So para gustuhin din sila, talagang didikit sila dito kay Asia, kay Myanmar, 'di ba? Isa na nga dyan si Paraguay, nakita ko naka-live together sila, and then she asking Myanmar, Miss Myanmar na anong oras na ba sa Myanmar. So talagang super puri at bati siya sa mga sa mga taga Myanmar. I love Paraguay ha, pero ayun yung nakikita ko sa mga Latinas na kailangan nila ang Asia, kailangan nila dumikit sa Asian because sa dami ng volume ng followers nito. Hindi lang dito sa pageant na to, kahit sa Miss Universe napapansin ko, pag sinabing Pilipinas, ay nako, talagang super bati sila. Hello Philippines, ganon. I love Philippines, ganon sila eh. Kasi syempre yung suporta nga naman, syempre 'di ba? Parang kung sino yung gusto si Miss Philippines, gusto natin. So dito, ganun din yung nakikita ko. Kung sino yung may gusto kay Myanmar, dahil maraming suporta, so sinusuportahan din talaga ng mga supporters ni Myanmar, tinutulungan. But for me, gamitan lang. Charot! So yun. So tingnan natin yung relationship nila, kung makaalala pa tong mga kandidatang to kapag nandoon na sila sa kanilang country na tapos na yung competition. Diba? So yun. Ayun lang yung nakikita ko dyan. Kaya magkaalaman niya sa finals. Charot! So yun. So para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa top 30 na napili nila Mr. Nawat, Teresa at Isabela para sa kanilang private interview? Na ito nga ay si Miss Laos, Uzbekistan, Ukraine, Angola, India, Puerto Rico, Spain, Nigeria, Indonesia, Colombia, Peru, United States, and Myanmar. Kung papipiliin daw ako ng isa, sino daw ang gusto kong manalo dito? So una, tingin ko ba, dito sa top 30 na napili nila, dito ba kukunin yung panalo? Ako to be honest, parang yes. Nakikita ko na para isa dito ang pwedeng manalo. Pwede, possible, malaki yung chance. Pero hindi natin alam. Kasi syempre, itong mga kandidatang to, ito yung masasabi mo talaga nagpe-perform. Meron talagang pinapackage na beauty, body beauty, and then lahat nasa aspeto ng mga babaeng to. Pero siguro kung papipiliin mo ako sa kanila kung sinong gusto kong manalo, I think Puerto Rico. Yes, I love Puerto Rico kasi she's a very humble, and then yung beauty niya nandoon, talagang labas at lutang yung beauty niya. And then nakikita ko yung humbleness niya. So para sa akin isa siyang truly queen. Ito naman si United States. To be honest, gusto ko yung caliber na meron siya. Gusto ko yung ipinapakita niya sa competition. And she's very strong and empowered woman talaga. So, para sa akin, si Puerto Rico, si USA, ang gusto kong manalo. And then, kung sa Africa naman, syempre, I choose Angola. Kasi si Angola kasi talagang super duper down to earth. Gusto ko yung beauty niya. Gusto ko yung pinapakita niyang galing. And then, dito naman sa Europe, gusto ko si Spain. Kasi si Spain kasi, parang humble. Humble yung nakikita ko sa kanya. Either na Ukraine ay maganda, pero I choose, Spain. Then, sa Asia naman, I choose Laos. Kasi si Laos parang very humble and down to earth. And then, nakita din natin yung caliber niya talaga na pumapalo. Sila yung mga nakikita ko na talaga masasabi ko, oh my God, this is it. Diba? Na pwede talagang mag-title. But the rest, ayoko. Charot. So, yun. It's my choice, diba? So, up to them. Pero syempre, lumalaban pa rin ako para sa Pilipinas at naniniwala pa rin ako na hanggat hindi nakokoronahan ang title holder ngayong taon na to dito sa Miss Grand International, possible pa rin na si Philippines pa rin ang mag-uwi ng corona. O, diba? So, let's see, malaman natin kung lahat ba ng 13 to ay papasok sa semifinals or lahat ba sila ay nasa kanila ba yung mananalo ng Miss Grand ngayong taon na to. So, ayan yung alamin natin in the future. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, sino sa kanila ang magta-title? Colombia,
Myanmar, Indonesia, and Philippines. To be honest ako, syempre, mas nakikita ko yung potential pa rin syempre ni Colombia. Nakikita naman natin si Colombia na consistent siya from the beginning, plus yung profile niya, okay na okay, panalo, wala tayong masasabi. Talagang masasabi ko, oh my God, kaabang-abang talaga to si Colombia. To be honest ha. So yon. So ako, para sa akin, syempre, yung galawan ni Colombia, plakado at malinis at nakikita ko na, oh, nako, baka ito ang mag-title dito. But, nakikita ko din si Philippines. Si Philippines kasi, syempre, iba yung ino-offer. Kung ganda ang pag-uusapan sa kanilang apat, yung natural beauty talaga, ang nakikita ko ay si Miss Philippines. And then, si Miss Philippines, pwede mong sabihin na hindi imposible na siya ang maging Miss Grand. Hindi naman sa umaasa ako sa wala. Pero kasi naniniwala ako kung ano yung ipinapakita dito ni Nikki Dimora sa competition. And then si Myanmar, totoo, malakas siya sa botohan pero hindi ko nakikita na ito ang ipapanalo ni Mr. Nawat. Kahit nga si Indonesia, hindi rin klaro sa akin eh. So malakas yung laban pa rin para sa akin ni Colombia and Philippines dito. Pwedeng silang dalawa ang mag-last two standing and then tingnan natin kasi may preliminary competition pa eh. And then magkakaalaman kung ano ang ipapakita ng bawat kandidata dito. So ang akin lang, nakikita ko naman ngayon yung energy ni Miss Philippines na talagang umaangat-angat din. So let's see, malaman natin. So ngayon si Colombia, nandoon pa rin siya sa consistency from the beginning until now. So, tingnan natin kung magbabago ba yung alignment sa kanya pagdating dito sa, lumipat na kasi sila sa Saigon. So, pagdating dito sa Saigon, kasi di ba sabing gano'n, kapag tumatawid ng dagat, nagbabago yung mga pangyayari. Kung malas ka, suswertehin ka. Kung swerte ka naman, maaaring maputol doon yung swerte mo. So, let's see. Malaman natin yan sa lahat-lahat na tumatakbo sa utak natin pagdating sa coronation night. Kasi ngayon, andoon lang tayo sa agam-agam natin at sinusubaybayan natin kung sino nga ba yung mga papalo, kung sino nga ba yung talagang magpapakita ng bonggang-bonggang performance. Sabi ko nga, hindi pa tapos ang competition. Papunta pa lang tayo sa exciting moment nila dito sa competition sa Miss Grand International 2023. Lalo na ngayon, nasa Saigon na kasi yung team ni Miss Philippines, ni Nikki Dimora. And then, ayun, tingnan natin kung naidala na doon yung mga damit na gagamitin niya sa mga pasabog niya, sa mga eksena niya. And then, of course, abangan natin bukas na magaganap yung national costume nila, bukas ng gabi. So, ayan na. So, medyo natatakot ako kasi inaabangan ko talaga yung paandar ng mga kandidata dito ngayon. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingnan nyo nga ba, aariba nga ba ng bonggang-bongga ang ating pambato ngayong taon na to dito sa Miss Grand International? Kayo ba, naniniwala kayo na possible nga bang manalo si Miss Philippines dito? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys!